Good morning, guys. Today, nandito pa ako sa hospital pero hopefully, makakalabas na rin ako today. Ano nga ba ang nangyari? Dahil iniiwasan ko nga sana ma-confine ng holiday season. So, dapat operahan ako sa breast. But unfortunately, on the 29th ng gabi, habang kami ay nagko-grocery, actually pauwi na, bigla ako nakaramdam ng palpitation. Malakas na palpitation na halos dumidilim na yung kapaligiran ko. Halos magko-collapse na ako. Yun yung pakiramdam ko. So, yun na nga guys, pauwi na kami. Pinala nila ako sa parking. Ang gusto nilang mangyari ay ihatid na ako sa hospital. Pero, matigas ulo ko. Pilit kong kinakaya. Although, nahihirapan ako. Isa pa, kasama ko kasi mga anak ko. Alam ko pagod na din sila at need nila magpahinga. Kasi alam ko naman na pag napunta ka sa emergency, abutin ka talaga ng 6 hours, diba, bago ka ma-discharge or ma-admit. So, kaya saka late na iminabuti ko na magpa-uwi na lang kasi sa Cubao kami nag-grocery, uuwi pa kami ng Binangonan, alam niyo na yung rush hour and yung time travel is ganun talaga katagal. Pero talagang kinaya ko. So, madalit salita, nakauwi kami ng from maybe 8 o'clock, nakarating kami sa bahay ng magte-10 ng gabi. Halo na yung hirap sa paghabol ng hininga, tsaka yung antok. Kasi ako usually is inaantok na ako ng 6 or 7 ng gabi. Talagang natutulog na ako. Talagang nire-refuse ko yung gusto nilang mangyari. Kasi ang pakiramdam ko is mentras ako gumagalaw, lalo akong hinihingal, lalong nagpapalpitate as in first time ko nakaranas ng ganong palpitation and hindi ko alam na matindi pala yung magiging consequences nun. So, nakaramdam na ako, sabi ko, itulog ko na lang, baka pagod lang to, sabi ko. So, umakit na ako sa taas. Malakas na ako. Kaya ko na, nakatawa pa nga ako sa kanila. As in, parang nagdahilan lang ako. Ayun, nakatulog ako ng 6 hours. Medyo na late akong nagising kasi usually, gumigising ako ng 4 or 5 ng madaling araw. Pero nung kinabukasan noon, alas 6 na ako nagising. Nakapagkape ko mag-isa, nakababa ako mag-isa. Then, naupo na ako sa recliner at nanood ng Netflix. So, nagre-relax ako. Ayun, habang nanonood ako, medyo naramdaman ko yung kakaiba. So, nag-message ako sa asawa ko. Sabi ko pa, mukhang uulit, mukhang aatake ulit. Tapos yun nga, mga ilang minutes, naramdaman ko na siguro mga 8 o'clock, 8:01, umatake na naman. So, pinatawag ko yung mister ko kasama ko sa bahay. Nagpamassage ako ng kamay. Kaya, naisip ko, siguro dahil sinundan ulit, umatake ulit. Kailangan ko na talagang magpatingin sa doktor. So, pumayag na ako na ihatid ako sa emergency. Pagdating sa
Ayun, pagdating sa emergency, inasikaso ako agad, tiningnan yung heart rate ko, and nagulat yung nurse kasi ang heart rate ko daw is 220. Pero kung iisipin mo yung heart rate ko nung gabi, ang feeling ko is matindi pa. Hindi nagbabago. Medyo bumabang konti. Mga 180, parang ganun. So, marami naman silang nag-asikaso sa akin. And yun nga, pinatawag yun sa cardio. At nag-decide sila na bigyan ako ng Adosin. Parang, basta ganun. Yung lakas po kasi nung kabog ng puso ko, ang tendency mapapagod yung puso ko. So, magre-result ng cardiac arrest. Diba? So, yun nga, yung Adosin, anong purpose? Yung Adosin, parang i-restart yung puso mo. Magpa-flat rate ka. Nung nilagay nga yun. Pero bago ako lagyan, kinausap ako ng doktor na kung hambawang hindi kayanin ng puso ko yung Adosin, papayag daw ba ako na kuryentehin ako? Kakatakot, di ba guys? Parang, ganun na baka tindi yung aking, pakiramdam, yung aking kalagayan? Kaya sabi ko dun sa mga nurse, mamamatay na po ba ako? Sabi ko. Sabi naman nila, hindi po. Sabi, tinutulungan ka po namin. Huwag kayong mag-alala, andito po kami. Hindi ka po namin pababayaan. But since hindi ako makadecide, natatakot ako para sa sarili ko. Kasi diba, parang kukuryentehin ka sa dibdib, diba? Alam ko sa mga namamatay lang ginagawa yun. Sabi ko, yung asawa ko na lang, sabi ko. So, yung asawa ko na lang yung kinausap, at habang kinakausap yan, nag-uusap kami sa mata. No. Pero yun nga, parang ninenervous na din siya na hindi na rin niya alam anong isasagot. Pero dahil no choice ka, pumayag na rin siya. Kasi kung sakali lang daw. So, nung mag-start na guys, bali hinawakan nila tong braso ko. Ito kasi, nandito to sa may sugat pa. Ito, dito. Tapos yung pinaka-karayom niya, yung sanga-sanga, para pwede mo siya ibalot. Nung pagbuhos ng unang gamot, nanlaki yung mata ko. Kasi talagang walang hangin. Nung pala, talagang flat rate. As in, parang nag-restart ka ng makina ng sasakyan. At pagkabuhos ng ikalawang gamot, doon ako uli nakahinga. Nakatingin lang ako sa mister ko ng lalaking mata na ang ano ko is katapusan ko na. Yun na yung last na makikita ko siya. Habang nasa isolation ward ako, inabot na ako ng New Year doon. Naririnig ko na yung mga putukan, ang pagsalubong sa New Year. And yun nga, putin na lang, negative naman ako. So, kinabukasan, tinransfer na rin ako dito sa ward 10, dito sa on-ko. Kasi andito rin yung mga doktor ko. Ngayon, waiting na kami mag-clearance at magre-request din ako ng 2D echo. And sa bahay ko na itutuloy yung pagpapagamot ko. So, sa 2D echo pa natin malalaman kung yung nangyari sa akin ay due to pneumonia lang or may heart problem ako.